Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Kabaong for Sale. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Pare Hildo, uwi na ako. Gabi na eh. Malalim ng gabi. Happy birthday na lang sa'yo, pare. Ikaw naman, pare. Huwag kang magbadaling umuwi. Hindi pa ubos ang pinabili kong alak. Ubusin muna natin to. Ikaw naman. Ngayon lang kita imbitahan. Nagmamadali ka pa. Dito ka pa, Chairman. Kwan kasi, magjo-duty pa ako sa barangay hall bukas eh. Paano ka magjo-jote linggo bukas? Niloloko mo yata ako eh. Ay, kakaiba ito ah. Lasing na nga. Alam niya kung anong araw bukas. Sige na pare, dito ka pa. Kahit isang oras na lang please. Hindi kami masaya kapag wala ka eh. Oo nga po, German. Ay, sige na nga. Pagbibigyan kita, pare Hilda. Mataas na ang araw. Alas 10 na pala ng umaga. Napasarap yata ko sa aking pagtulog. Ay, talagang napuyat ako kagabi. Ay, si paring Hildo kasi. Pinilit ako. Ano ngayon? Buti na lang linggo. Walang duty sa barangay. Kung hindi, sos! Patay kang gusting ka. Nantok pa ako eh. Biruin mo. Ayaw akong payagan na umuwi. Hindi daw siya masaya kapag wala ako. Oh, mabuti naman at gising ka na. Alas 10 na ng umaga. Parang ayaw mo nang umuwi dito sa atin. Doon ka na lang sana kung saan ka. Ikaw naman. Hindi sa ganun. Si Pari Hildo kasi. Ayaw niya akong payagang umuwi. Lasing na yung tao, baka magwala. Baka, ay nako,
Ayan, kaya inabot kami hanggang alas 10 ng umaga. Sige, kumain ka na dun sa kusina. Andun na yung pagkain mo. Tinakpan ko sa mesa. Gumango ka na dyan. Baka maunahan ka pa nung pusa. Alis ako. Mamalingki ako. Sige, dyan ka na. Ayo! Ay. Mali talaga ito. Inaantok pa ako hanggang ngayon. Ang mabuti pa'y matutulog ako. Nahihilo ako dahil sa puyat. Sino yan? Ako ito, Itay. Sandali lang, nariyan na. Pwedeng pumasok, Itay. Sandali. Bakit may dala kang malaking bag? Anong laman yan? Bakit lumayas ka sa inyo? Nag-away kayo ni Dumeng? Inaway ka niya? Si tatay naman. Hindi kami nag-away ni Doming. Papasukin niyo muna ako. Sige. Pasok. Anong nangyari sa inyong dalawa ni Dumeng? Sabihin mo sa akin. Dito muna ako kasi wala si Doming. Umalis. Ha? Wala akong kasama sa bahay namin. Ay bakit? Saan pa siya nagpunta? May aatinan siyang seminar. 4 na araw siyang mawawala. Kaya dito muna ako sa inyo. Ay, kahit pa dito ka na titira kung yan ang gusto mo. Walang kasama ang asawa ko, Itay. Kapag dito niyo ako patitirahin sa bahay. Ay, siya nga pala. May ipapakita ako sa inyo. No. Anong papel yan? Hindi ito papel. Brochure. Pinahiram sa akin ni Kuya Benito. Larawan ng paninda niya. Patingin nga. Yay! Ano yan? Kabaong! Nagtitinda ng kabaong si Benito. Opo. Yan ang bagong business niya ngayon. Katunayan, mga senior ang customer niya. Anak ng huiting. Ay, sa bagay, walang masama kung sakaling bibili na ako ng kabaong ngayon para makita ko pa ang style niya. Sa bagay, totoo yan. Kahit papaano, nakakasiguro ako na kapag namatay ako, hindi mo ako isisilid sa sako at itapon na lang sa ilog. Kayo naman, Itay. Hindi mangyayari yan. Patingin nga yung brochure na sinasabi mo. Baka may magustuhan akong style ng kabaong. Kapag cash po, 20,000 lang. Kapag utang, madodoble, magiging 40,000. Ang mahal naman. Kabaon lang. Hindi naman espesyal. Ordinaryo lang naman na kahoy ang ginamit. At wala pang pintora. Wala man lang kutson sa loob para malambot ang paghihigaan ng namatay. Si chairman naman, hindi po yung kabaong ang mahal, kundi ang pagod ko na nagbubuhat. Tignan nyo na lang. Malayong pang pinanggalingan ko tapos ganyan pang pinagsasabi nyo sa akin. Ay, relax. Bakit ka nagagalit agad sa akin? Paano kasi? Nakakasakit kayo ng damdamin Ang hirap pa yung magbenta ng kabaong. Sige, para wala kang masabi, umalis ka na. Huwag ka nang magalit. Hindi ako bibili. Sige po, pakitulungan nyo na lang akong magbuhat. Kasi po, para akong nanghina sa sinabi nyo. Ay, nagalit kanina tapos patulong din pala. Sige na. Ayan. Ito na. Sige. Salamat. Sige po, alis na po ako. Thank you. Alis ka na. Ay, nako.
Ang dami-dami kasing pwedeng ibinta, kabaong pang napili niya. House to house pa. Bakit, Benito? Gusto mo yatag mapadali ang kamatayan ko, Ha? Yung mga namatayan ang bentahan mo. Hindi ako na buhay na buhay. Bakit? Gusto mong mapabilis ang kamatayan ko, ha? Hindi naman po. Hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan ng isang tao. Pero may kasabihan, kapag bumili daw tayo ng kabaong ngayong buhay kayo, lalong hahaba daw ang buhay nyo. 5 dekada pa ang palilipasin nyo bago kayo mamatay. Gano'n? Oh! Magkano ba yung tinda mo na kabaong? Kapag cash, 20K. Pero kapag hulugan, 40K. Ano? Doble ang presyo kapag utang? Kung namamahalan kayo, di i-cash nyo na lang. 20,000 lang po. Wala akong cash. Sige, utang na lang. Sige. Bahala kayo. Wala na bang bawas? Wala na nga po. Last price na po yan. Inay, si Kuya Benito na naman yun. Ado. Ay, may bumibili din kaya sa kanyang paninda? Meron, Inay. Nakakuha nga sa kanya si Natchang Denya, Mang Palito at Mang Dimas. Yung mga kagaya kong senyor. Opo. Kaya lang, pulugan. Buwanan ng hulog. Ano? Kung ako sa kanila, bakit pa ako maghuhulugan? Kahit anong klaseng kabaong ang paglalagyan nila sa akin, basta maayos lang, walang problema. Basta lang malibing ako, okay na yun. Inay, At saka simple lang yung tinda, yung paninda ni Benito na kabaong. Bakit ang mahal? May scam yata sa tinda niya. oo nga po eh. At isa pa, ayaw niyang binubusisi niyo ang tinda niyang kabaong. Nagagalit. Oo, napansin ko din yan. Madaling magalit kung may narinig siyang hindi maganda. Nagagalit ka agad. Mahirap kontrahin ang taong ganon. Ang usapan po natin, nung nakautang kayo sa akin, hindi na kayo nagdalawang salita. Binigay ko kaagad. Ngayon, ang hirap nyong singilin? Ang hirap nyong magbayad? Sinabi ko naman sa'yo, ayaw kong madelay kayo sa pagbabayad. Dapat on time. Wala pa nga eh. Hindi pa dumating yung pensyon ko na pagkaliit-liit. Hindi nga po pwede. Di magdiskarte kayo. Buwanan na nga ang pagbabayad nyo, madedelay pa. Sige na, maghanap na kayong pambayad sa akin. Hindi ako alis dito hanggat hindi kayo magbabayad sa akin. Ay, salamat at nakapaglaba na ako. Makapagsampay na rin. Ang susunod kong gagawin ay magluluto na naman. Kabaong! Ay, Kabaong, hindi suping! si Benito naman yan. Nako, kabaong ang dala-dala. Ano kayang nangyayari sa taong iyan? Nababaliw na ba siya? Ay, Anto suping, baka gusto nyong bimili ng kabaong. ano ba yan? Binibenta mo, kabaong? Opo. Sa katunayan nga po may pwesto ako, kaya lang walang bumibili doon. Paano po kasi? Nasa kasulok-sulukan ang pwesto ko. Ano? At lahat ng makasalubong kong tao, binibigyan ko sila ng flyers para kung sakaling gusto nilang bumili, alam na nilang address ng kanilang pupuntahan. Kaso wala na bang bumibili, ante? Ano? Ang sipag mo namang magdala ng kabaong. Dala-dala mo yan na... Ay, nako. Di ba mabigat yan? Medyo mabigat. Kaya lang po, sipag at tiyaga ang kailangan para makabenta. Ay, alam mo, ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Ibinahay-bahay ang kabaong na binibenta.
Ante, matagal ko na pong ginagawa to. Kaya gusto ko, tuloy-tuloy na. Ito na lang kasi ang naumpisaan kong business. Ano? Oh, baka gusto nyong bilhin itong dala ko, ante, para hindi na ako mahirapang magdala o magbuhat. Ano? Ay, buhay pa ako ha, Benito. Binibintahan mo na ako ng kabaong. Ay, pasensya ka na. Sige, alis. Ah? Ibinta mo na yan sa iba. Kabaong! Yeah. Kabaong! Mabuti naman at napadaan si Benito. Kabaong! Benito! Oh! Kabaong! Dal ka muna dito sa barangay hall. Opo, Chairman! Chairman! May importante akong sasabihin sa'yo. Sabihin nyo na kaagad, Chairman. Ay sos, nabibigatan na nga po ako dito sa dala kong kabaong. Ilapag mo muna. Kasi mahaba-haba ang sasabihin ko sa'yo. Oh. Ay, ano ba yun, Chairman? Maraming nagrereklamo na kagaya kong senyor. Ha? Totoo ba na wala kang pinipiling awayin? Ha? Sino pong nagsabi sa inyo? Yun nga, mga katulad kong senyor, 4 silang nagreklamo sa akin. Hindi naman sila siguro magrereklamo kung walang dahilan. Oh, ano bang inireklamo nila, Chairman? Ang taas-taas daw ng boses mo palagi. Ha? Parang lagi ka daw nakikipag-away para daw hindi ka mamamatay. Mga matatanda na yun. Oo, Chairman, aaminin ko. Pero meron naman po akong karapatang maningil sa kanila, di ba? Oo, alam ko. Pero dapat idaan mo sa tamang proseso. Sabihin mo sa magandang usapan. Respetuhin mo ang mga matatanda. Wala akong intensyon. Ako pang pinapangaralan ninyo. Sus! Kapakanan nila ang aking iniisip. Ako pang pinapangaralan nyo. Kapakanan nila ang aking iniisip. Ang pangaralan nyo ang mga lasinggero, yung mga istambay, yung mga salot sa lipunan. Huwag ako. Bakit ka nagagalit? Paano kasi? Pinipilit nyo kong magalit. Naghahanap buhay ako ng marangal. Bakit naman kayo ganyan, Chairman? Marami kayong pinapakialaman. Bakit ako pa? My God. Kilalaking tao ang galing makipag... Sige na nga. Tulungan nyo na akong magbuhat nitong kabaong para makaalis na ako. Dami-dami. Ang galing naman ng lalaking ito. Nagpapatulong pa sa akin pagkatapos ng lahat. Sige na, Chairman. Tulungan nyo na ako. Tanghali na. Malayo pa ang aking pupuntahan. Bakit naman kita tutulungan? Kung makapag-utos ka, wagas. Nakalimutan mo kung sino ang kaharap mo. Sus! Ipinagmamalaki mo na, Chairman ka, ha? Kung ayaw mo akong tulungan, di huwag. May dala naman akong tali. Ihilain ko na lang ang tindak kong kabaong. Mas mabuti pa, kahit masira. Bayaran nyo yung utang nyo sa kanya para wala nang away. Hey! Nako! Nagtataka din ako sa inyo. Bakit nyo pinatulan yung kamahal-mahal na paninda niya na kabaong? Sa bagay, utang nyo yun. Kaya dapat lang na bayaran nyo. Opo, Chairman. Talagang babayaran namin yun. Baka ipagkalat pa sa ibang tao na hindi kami marunong magbayad. Oo nga naman. Napakadaldal pa naman. Alam mo kung sino. Pinagsabihan ko na siya. Pero pati ako kinalaban. Walang respeto, walang modo. Ay, makakahanap din siya ng katapat niya. At baka siya ang ilagay sa kabaong.
Kabaong! Kabaong! Kahit mahal ang tinda kong kabaong, marami pa rin bumibili. Kahit mahal, utang naman. At saka, ordinaryo lang naman ang pagkagawa. Malaki ang tubo. Kabaong! Huy, kahit gaano kahirap, pagtsatsagaan ko ang trabahong to. Sa bagay, malaki naman ang kita dito. Nako, dumidilim na ang paligid. Ayaw ko pang umuwi. Kailangang maidispose ko ito ngayon. May mga lalaking makasalubong ko. Kabaong! Kabaong, bili na kayo! Mura lang ito! Ay, ikaw ba yung nagtitinda ng kabaong na napakasungit? Ha? Ikaw yung pinagutangan ng lola ng kakilala ko? Ibaba mo yung dala mo. Ha? Tayo ko! Ibaba mo. Ayaw mo? Mga kasama, ano bang ginagawa ninyo? Tayo na natin yan! Tayo na natin! Aray ko! Bakit nyo ako pinagas na? Pasensya ka na, ha? Mga kasama, sige, takpan nyo na ang kabaong. Mahal kasi ang tinda niyang kabaong, eh. Wag po! Tama na po, aray ko! Parang awan nyo na! Ito pa! Aray ko po, parang awan nyo na! Nahihilo na ako! Buksan nyo ang kabaong! Palabasin nyo ako rito! Parang awan nyo na! Parang awan nyo na! Sinasabi ko na nga ano ngayon nakatagpo ka ng katapat mo, loko. Ang mahal kasi ang mahal... Ay, wala na. Kinain na ng pusa yung tinakpan kong pagkain mo doon sa mesa. Ganun ba? Bumangon ko na kasi dyan at kumain ka doon. Mag-ulam ka na lang ng kamatis at tinapa. Kasi pinabayaan mo ang kinain ng pusa yung ulam mong fried chicken. Ano? At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!